Hi guys! Welcome back to my channel. I am Betty, and for today's video ay i-share ko sa inyo kung ano yung mga requirements sa pag-file ng Report of Marriage or tinatawag nating ROM. Okay? First, yung ROM guys ay para lang sa mga Filipina na nakapag-asawa ng foreigner and then nagpakasal sa ibang bansa. Okay? So, yung mga Filipina na nagpakasal sa foreigner sa Philippines ay no need na ng ROM. Okay. So, marami kasi ang nagme-message sa akin ano ba yung mga requirements sa pag-apply or sa pag-file ng Report of Marriage. Ayan, may comment dito basahin natin yung comments sa aking YouTube. Ayan, ano po ang mga list na requirements nila? Ayan yung comment. Tapos, meron ding comment. Paano mag-fill up ng form or kaya saan yung inonotary ng lawyer or kaya attorney. Okay, sagutin natin yan dito sa aking video for today. Ayan. So, number 1 na requirements. Okay guys, so itong mga requirements na ito ay makikita nyo din doon sa website ng DFA. Okay, yung website is consular.dfa.gov.ph. Okay, ilalagay ko rin siya dyan sa aking description para easy yung pag-find nyo ng link. Ayan. So, number 1 na requirements is yung report of marriage na form. Into 5 forms. Okay, 5 forms should be printed in A4 paper. Okay, remember guys, A4. Yung A4 ay ito ba? A4, yan na size. Ang 5 pieces na yan guys na report of marriage na form ay dapat original. Okay? Hindi pwede ang photocopy. Original na 5 forms should be printed in A4. And pwede siyang i-type written or kaya isulat kamay. Basta malinaw lang yung pagkakasulat, walang erasure, ganon. So, yung akin ay naka-type siya. Kinonvert ko siya into PDF file. And then, tsaka ko siya finilapan sa computer. Ayan. Tsaka pinrint ko. Discuss natin yung sa details sa pag-fill up. Okay, yung pag-fill up natin dito guys ng info ay yung mga details nyo noong single pa kayo. Okay, last name, syempre yung last name mo noong single ka pa. First name, yung first name mo. Middle name, yung middle name mo nung dati pa rin. Ayan. Date of birth, syempre yung birthday mo. Place of birth, kung saan ka pinanganak. Civil status, ilalagay mo ay single. Okay? Citizenship, ilalagay mo ay Filipino. Yung sa'yo, yung sa wife, o sa husband mo, ganun din kung saan siya naka-citizenship. Ayan. Religion, ilalagay mo yung religion nyo. Ayan. Date of marriage, kung kailan kayo ikinasal. Place of marriage, kung saan kayo ikinasal. Example, saan ba kayo ikinasal? sa USA, ganyan. Ano ang town? Example, may town yun, di ba? Okay, so yun ang ilalagay ninyo. Place of marriage. Name of witness. Kung meron kayong witness, syempre ilalagay nyo pangalan nila. Name of officiating, solemnizing authority. Yung nagkasal sa inyo, ang tawag dito sa Europe, ang tawag nila ay registrar. Okay, yung pangalan nun. Title and office of solemnizing official or accepting authority, yun nga, registrar. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag sa ibang bansa, kung anong tawag doon. Okay, so, details of ascendants. Father's full name. Yung father's full name mo at sa iyong asawa. Ayan. Citizenship din, ganun din. Filipino or yung sa asawa mo, anong citizenship. Mother's maiden name. Ito yung maiden name
ng mother's maiden name mo ay pangalan ng nanay mo noong dalaga pa siya. Okay? Hindi yung ikinasal. Hindi yung married name na niya. Kasi di ba may mga, yung nanay natin, yung ginamit na nilang apelyido ay yung sa tatay natin. Ang ilalagay natin ay yung dati niyang apelyido, yung hindi pa siya kasal. Ayan. Citizenship, ganon din. Filipino and yung ibang citizenship ng mother-in-law nyo. And then, sa signature of informants, ayan, magsasign ang husband. Tapos, magsasign din yung wife. Okay? Dito sa item 20, ayan, sa item 20, okay. Sa item 20, dyan magnonotary ang lawyer or attorney. Okay? So, dyan sa may form, sa may part na nakasign yung kayo mag-asawa, ayan. Sa item 20, 21, and then, item 20 and 21. Doon sila na item, magno-notary. Okay. So, yung sa akin guys, ay okay, i-share ko lang sa inyo ha. Yung sa akin, before ako umalis dito sa ibang bansa, ay finilapan ko na itong form na to. Tapos pinasign ko na sa aking asawa. So umuwi ako na may sign na itong documents. Okay, nung nagpa-notary ako, syempre hindi pwedeng inotary, di ba, nang wala ang nakasign dito na isa. So, yung lawyer, okay, medyo matagal na siyang lawyer talaga. Doon sa amin. May experience na siya. Syempre, ang dami na niyang experience. So, hindi siya, una, may pinuntahan ako, pero hindi niya ninotarize kasi nga, wala yung isang signatory. Okay, so, bago pa lang siya na, kakapasa pa lang niya, parang ganon. So, nagpunta ako doon sa kabilang bayan. Actually, professor ko siya sa law noong college ko. So, ayun. So, tinulungan niya ako. Sabi niya, mayroong option na ang option, unang option, kasi ang nakalagay dito ay signature of informant /S. Ang pagkakaintindi niya dito, pagkaka-explain na rin niya sa akin is, dahil naka-slash, pwedeng isa lang daw ang mag-sign, yung sa wife. Okay, so, ganon. And then, ang second na option is, itong may signature, tapos, magno-note lang siya dito na ang present nung nanotary ito ay ako lang. Okay? Dinote na niya doon na ako lang ang present noong nanotary ang document na to. Okay? So, ayan o. Kung merong remarks or annotations, dyan niya ilalagay. So, ano lang siya. Konti lang. Ilalagay niya lang yung pangalan ko. Okay? So, actually, dalawa ang pinrint namin at saka ninotarize ng attorney. Una, yung wala ngang sign ng asawa ko kasi nga naka-slash naman daw yan. So, dalawa ang ninotary niya sa akin. Ninotary din niya ito. Tapos, pero ang sinubmit ko, itong may signature ng asawa ko. So, tinanggap siya ng DFA naman. So, ano na? Yun lang yung paano mag-fill up nitong form. Yung item 22 guys, ang mag-fill up niyan ay yung taga-embassy kapag pinadala na yan doon. So, wag niyong susulatan itong item 22. Okay? So, ayan. Okay, and then, may question pa no, anong ilalagay doon sa, dito ba, sa rectangle na yan sa Philippine Foreign Service Post. Ang ilalagay nyo dyan guys ay yung embassy na may jurisdiction doon sa lugar kung saan kayo ikinasal.
Okay? So, example yung sa akin, Philippine Embassy ng Budapest. Actually, yung sa akin, hindi ko yan nilagyan. Dati nung nag-submit ako, blank siya, blank. Kasi hindi ko alam kung anong ilalagay ko, kung DFA siya na ba or embassy. Naka-blank siya nung pinasa ko. So, pero yung taga Philippine Embassy na rin yung nag-stamp ng kanilang, ayan o, naka-stamp siya, hindi siya naka-computer or nakasulat kasi nga sila na yung naglagay. Ayan. So, pati date of registration, hindi mo yan fill upan, okay? Registry number, hindi mo rin yan fill upan. Sila ang mag-fill up niyan. Ito dito. Sila ang mag-fill up niyan. Sila. Yan. Pero, kung alam nyo rin kung saan ang embassy nyo, kayo na rin ang magsulat dyan, oh. Kasi yun ang winori ko dati. Hala, blank pala yung nalagay ko. Blank pala yung napasa ko. So, ayun. Pero, it turns out na okay naman. Okay, so number 2 na requirements. Ano ba yung number 2 natin? Basahin natin dito sa laptop. Marriage contract. Okay? Certificate. Marriage contract or certificate. Original. Copy should be submitted to the DFA. Ayan. Original copy. So, pag nag-submit kayo nito, guys, yung mga original documents, ito, and then yung iyong 5 copies ng report of marriage, and then photocopy ng mga original na requirements. So, hindi mo ipapasa, hindi nila kukunin yung original, okay? So, i-check lang nila yan versus doon sa pinasa mo. Ano pa? For marriage certificates, not in English language, kindly submit in official English translation. Ayan, kagaya sa akin, pinatranslate ko muna siya dito sa bansa. Bago ako umuwi ng Philippines, pinatranslate ko muna siya dito. Pero dyan sa Philippines, no, nag-inquire ako ng mga translator. Ang mahal per page, okay? Kaya dito ko na pinatranslate. Ayan. So, for marriages solemnized in China, France, Austria, Norway, Denmark, Finland, Sweden, Iceland, the Netherlands, and in the Middle Eastern countries, example, Kingdom of Saudi Arabia, United Emirates, ayan. The Ministry of Foreign Affairs of the country of marriage must authenticate the marriage certificate. Ito yung parang apostille, okay? Ipapa-apostille nyo siya bago kayo umuwi ng Philippines, ipa-apostille nyo na agad yan. Okay, doon sa country. Pero yung sa akin, no need na ng apostille. So, pinasa ko siya ng, ganito lang. Pinasa ko lang siyang ganon, walang apostille. Ayan. For marriages solemnized in Nepal and India, marriage certificate must be attested by the notary public in India. Ayan, ipapa-notary din nyo din. And attested by the ministry. Ayan, ipapa-apostille nyo pa rin yan. Attested by the Ministry of External Affairs of the Nepal, India, and authenticated by the Philippine Embassy in New Delhi or the Ministry of Foreign Affairs of India in the Philippines. Ma-process itong sa India. Okay, but yan, for applicants married under the consular jurisdiction of the Philippine Consulate General in Toronto, kindly submit the original certified true copy of marriage license. Ayan, long form. Ayan. So, may iba-ibang requirements din, guys. Pag kinasal sa mga ibang bansa, ayan. So, dito nire-require nila na certified true copy ang isasubmit. Okay? Hindi lang yung just photocopy.
For applicants married under the consular jurisdiction of the Philippine Embassy in Mexico, the Ministry of Foreign Affairs of the country of marriage must authenticate the marriage certificate. Ayan, parang apostille din. For applicants who got married in Indonesia, the Ministry of Human Rights and Justice must also authenticate the marriage certificate. Basta sinunod nyo lang guys yung instruction dito, magiging okay na yung documents ninyo. Okay, number 3 na requirements is yung birth certificate of both parties. For Filipino nationals, authenticated birth certificate from the PSA. For foreign nationals, ito yung sa asawa ninyo, birth certificate issued by the country of birth with official English translation. Ayan. Sa Filipino nationals, yung sa PSA na galing, yun, yung original nyo nga, tapos, i-present nyo lang doon, hindi nila nga nila yun kukunin. So, i-photocopy in 5. Okay? For foreign nationals, kagaya sa aking asawa, hindi siya English, so, pinatranslate ko pa yun. So, number 4, passports of both parties valid at the time of marriage and current valid passport of both parties. Okay, A, photocopies of data pages. B, in case of unavailability, example, nag-expire yung, example, nung may nagtanong sa akin ito eh. Ayun, nung kinasal sila, parang expired na yung passport ng husband. Okay, so hindi siya masasubmit dito, di ba? So, mag-i-execute ka ng affidavit of non-submission of document. And then, kasi di ba kumuha na siya ng bagong passport, i-attach mo yung photocopy nun ng valid, okay? Valid recent, okay? Passport or any valid ID. So, ganun yung gagawin. Yung affidavit of non-submission of document, marami kayong makikita niyan sa Google. I-Google nyo lang and then gayahin nyo lang. Ganun lang. So, i-discuss natin dito, okay? For applicants in the USA and Canada, kindly submit documents specified in A and B together with any of the following. Okay, so, sa mga applicants na dito ikinasal sa bansa na to, aside from A and B, magsasubmit pa kayo ng green card or permanent residence card, copy of visa if tourist, leisure, or business purpose, job contract or working permit with any lang doon, okay? So, hindi lahat, kung any lang doon. If parties were Filipino citizens and had acquired foreign citizenship, American, example ito ay dual citizen kayo, no? Submit certificate of naturalization. Okay, 5 na copy na requirements. Ay, pang-5 requirements. 5, recent passport size of both parties. Ayan, magpa-picture kayo ng passport size ng husband mo at ng sayo. 5 copies. Okay? Number 6, notarized affidavit of delayed registration. Ito ay required only for the applicants who are married for more than 1 year. Ayan. Number 7, notarized affidavit of 2 disinterested persons required only for applicants who are married for more than 1 year. Ayan. Kung kinasal kayo na more than 1 year na and then hindi ka pa nakapag-ROM, ito yung need mo. Yung number 6 and then number 7. Okay? But yung less than naman, wala pang 1 year na ikinasal ay no need na nun. Number 8, negative certification of marriage required from the PSA, CRS form number 3. Ito ay iba sa Sinomar guys ha, hindi ito kagaya sa Sinomar. Okay? Ang pagkuha nito ay parang kukuha ka lang din ng marriage certificate sa PSA. Pero ang lalabas doon ay negative. Okay? So yun ang ipapadala sa'yo. Meron ako nitong copy doon. Okay? Iba siya sa Sinomar. Hindi siya Sinomar. Baka malito kayo kung ano yun. Saan na?
Marami kasi akong documents, no? Tayo pala. Stress itong documents natin ba? Saan na? Oh, ito yata. Ayan. So, ito, yung form na yun, ito. So, nakalagay lang dito, we certify that we do not have any record of marriage. Of pangalan ng husband, and then pangalan mo, and then date of marriage, and then place of marriage. Ito ay para maiwasan yung doble siguro na record, no? Or kaya, basta, yun. Yun yung 8 na requirements for the report of marriage. Ayan, reminders. Sa mga widowed Filipino spouse naman, submit death certificate issued by the PSA or foreign death certificate of previous spouse. Ayun lang nakalagay. For divorced, annulled, or legally separated foreign spouse, submit copy of foreign decree. Basta kung divorce kayo, annulled, magsasubmit kayo ng mga copy nun. Yung mga widow naman, magsasubmit kayo ng mga death certificate. Ayan. Okay, upon evaluation, additional documents may be required by the evaluating desk officer from the applicants on the requirements to determine the citizenship, identity, or eligibility of the spouses for registration of marriage under the Philippine law. Ayun, yun lang naman ay kung upon evaluation, mayroon pang additional documents. So, yun ang isasubmit ninyo. Ginaganyan ko yung laptop ko, hindi pala siya touchscreen. Okay, yung forms guys, saan ba makukuha? Dito din. Dito, sa website na to, okay? Scroll nyo lang pababa. Andun yung forms are downloadable online. Ayan. So, i-print nyo lang yon. So, clear ba yung ating, nasagot ko ba yung tanong? Ayun, hopefully guys, nasagot ko yung mga tanong nyo. And then, ano pa ba yung mga tanong? Saan na yung cellphone ko? Balita ko guys ngayon, matagal sila mag-reply. I don't know. Pero, yan, nakaka-stress yung kanon. Yung matagal sila mag-reply kung kailan ka magpapasa ng documents, and then pag pumunta ka doon, hindi ka rin i-entertain kasi sa email kasi yan eh, hindi sila yung charge at doon sila lang yung nag-receive, okay? Hindi sila yung in charge. So, need munang appointment, okay? Remember, yung 5 copy ng report of marriage ay original. And then, yung mga requirements, 5 copies din nun ay photocopy. Okay? So, medyo madami-dami na 5 copies each. Okay? 5 copies each. So, ayun. And then, if you want to email for an appointment, to set an appointment, the email ad is here, oca.crd@dfa.gov.ph. Approximately, ang processing niyan ay 2 to 4 months. Ayan. Thank you so much guys for watching my videos and sana naintindihan nyo. Ayan. Thank you so much guys for watching and I'm gonna see you guys on my next one. See ya. Bye!